praise in the valley, a praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, oh, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, I'll praise when surrounded. Cause praise is the water my enemies drowning. Oh, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Sige, purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I feel it. I praise when I'm told. Cause you deserve all praise. I praise cause I know, Lord, you're still in control. Cause my praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on, let's sing praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, we sing praise the Lord. Oh, my soul. Let's sing praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. We sing, we praise the Lord. Oh, my soul. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Sige mga kapatid, hayaan mo na mag-flow ang praise sa iyong puso, sa iyong bibig. Hallelujah! Jesus! I'll praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Oh, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Oh, we'll praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. Praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Come on, let's praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. Oh, praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Come on, let's sing. Praise the Lord. Oh, my soul. Well, it's your name. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? We sing praise the Lord. Oh, my soul. Sa Tagalog, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. O kaluluwa ko. Purihin ang Diyos. O kaluluwa ko. Ako'y sisigaw. Ako'y sisigaw. Hindi pa pipigil pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y sisigaw. Ako'y sisigaw. Hindi pa pipigil pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y sisigaw. Ako'y sisigaw. Hindi pa pipigil pagkat ang Diyos ko ay buhay.
sumisigaw, hindi pa pipigil, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y sisigaw, hindi pa pipigil, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y sisigaw, hindi pa pipigil, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Purihin ang Diyos, o kalwa ko. Sa Ilocano, itay-tay ako, di ako kararwa. Itay-tay ako, itay-tay ako, di ako kararwa. Inakipugkaw, kararwa ang dayaw ni Jesu Cristo ket mabiyag. Inakipugkaw, kararwa ang dayaw ni Jesu Cristo ket mabiyag. Inakipugkaw, kararwa ang dayaw ni Jesu Cristo ket mabiyag. Inakipugkaw, kararwa ang dayaw ni Jesu Cristo ket mabiyag. Inaydayaw niya po kararwa. Inaydayaw niya po kararwa. 'Cause I won't be quiet. Oh, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I'll be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let's sing, let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, we sing, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sige mga kapatid, kulang pa yan. Hallelujah, come on. Woo! Let's rejoice in the presence of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bakit natin magagawang magpuri sa Kanya? Dahil nakakasigurado tayong buhay ang Diyos at hindi tayo nag-iisa, kapatid. If you understand that, mga kapatid, magagawa mong magpuri sa Kanya. Bakit hindi ka nag-iisa? Napakarami mong problema. Marami kang kalungkutan. Marami kang iniisip ngayon. But no. Your God is alive and you can still praise Him. Pwede ba natin gawin ulit yan, mga kapatid? Can we sing it from our understanding? Not just na-hype up lang tayo, no? Umaawit tayo kasi nakakasigurado tayo, hindi tayo nag-iisa. Buhay ang ating kasaang ang dating Diyos. Bakit tayo malulungkot ngayon? Maggagalak na lang tayo. Hallelujah! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how can I keep it inside? Hindi ako malulungkot. Uuwi ako sa araw na ito. Marami akong iniwan na problema sa bahay. But I'm not going. Hindi ko iisipin yun. Kasama ko ang Diyos. Uuwi ako na pinatatag ng Diyos. Aawit ako sa Panginoon.
kami sa kalakasan na ipagkakaloob mo, Panginoon. Hindi ka nang iiwan. Hindi ka nakakalimot. Bakit kami malulungkot? Bakit kami matatakot? Ang gagawin namin, aawit kami. Aawit kami. Because we believe. Dahil naniniwala kami. Mayroon akong Diyos. At hindi ko lang siya Diyos. Ama ko rin siya. At mahal na mahal niya ako. Halalabaya sikaya rabahaya. Oh, come on. Praise the Lord. Oh, my We soul. worship you. We worship you. We give you the praise. Come on, my brother, my sister. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Say thank you, Jesus. Thank you for not leaving me. Thank you for sustaining me. Salamat sa mga provision mo, Ama. Salamat. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa oras nito, malaki tayong makaupo. Okay, pagkatapos nating umupo, tumayo ulit tayo, mga kapatid. Palakpakan muli natin ang Diyos, mga kapatid. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Always sing with an understanding, my brother, my sister. Isama mo ang pangunawa. Hallelujah. And you will have power with your singing. Amen. Praise God. Sa oras nito, let me welcome the man of God, the man of the great God of this hour. Truly, God is so awesome. Okay. Before I welcome him, mga kapatid, thank you for the reminder. Darako muna tayo sa ating pagbibigay, mga kapatid. Habang tinatawagan ko ang ating usherette. So tayo magbibigay dahil naunawaan natin ang Diyos ang nagkaloob ng lahat. Sa Kanya lahat, mga kapatid, 100% of what we have ay nagmumula sa Diyos. Kung magbibigay tayo ng kapiranggot, 10% or whatever, ano lang naman yun? Napakaliit. And I wanna tell you, mas malayo ang mapupunta ng 90% o whatever na pinagkalob mo sa Diyos ang para sa Kanya, kesa nasa iyo lahat ang 100% na walang blessing ang Diyos. Uuwi ka, marami ka, hindi ka nagbawas, you will find it later. Sayang, sana binigay ko na lang. And you are going to do it not because it's a law. Ginagawa mo dahil may pangunawa ka, pinagkalob lahat ng Diyos sa iyo. It's just a manner of your gratefulness toward Him. Hallelujah. And you give, hindi dahil humaasa ka ulit na bibigyan ka ng Diyos. You don't have to do that mentality. Magbibigay ako para pagpalain ulit ako ng Diyos. No, remove that. Bahala ang Diyos na. Kasi if that will be your mentality, you will always come expecting something that is less than what can give you, my brother and my sister. Because the blessing of God is not just money. Take note of that. It's not just money. Sa tayo magbibigay sa oras nito, awitin natin, mga kapatid, yung count your blessing. Hallelujah. At magmarcha tayo, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them You one give me by job. one. You give me a house. You give me a family. You give me the food that I eat every morning. You give me strength. You give me health. You healed me of my sickness. Oh God, what more can I ask from you? I thank you today. These things that I'm giving you, they are just nothing. See what God Hallelujah. But I give them from our heart. From my heart I give them. Because you are good in me, oh God. them one by one. Count your many blessings. See what God Count your many. done. Count your many blessings. See what God has done. Ay manalangin, purihin ka Ama sa oras na ito. Kami ugad nagpapasalamat ugad sa iyong kabutihan. Maging ugad ang pagpapala na aming natanggap ugad. Salamat at muli ka namin nagbigay at
Minagnify namin, O God, ang iyong kapurihan, ang iyong pangalan, O God, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng lahat-lahat, O God. Maging, O Lord God, ang financial, O Lord Jesus, kalakasan, O God, sa aming mga buhay. Salamat sa mga pagpapala mo, Lord God. Hallelujah. At salamat, O God, at binibigay namin, O God, sa iyong pangalan, O Lord Jesus. In Jesus' name, Amen. Shall we love the Lord? Amen. Amen. Praise God. Sa oras nito, hallelujah, darako tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Let's keep rejoicing because someone and somebody has to speak to us na naglaan ng kanyang panahon to talk to God, and let's listen to the Word of God. Take it from by your heart, mga kapatid. Believe. Resist all the doubts. And you will see God will confirm those things na maririnig mo sa oras nito. As we welcome the man of the great God, sabihin natin, God bless Pastor Ricky. Sige, pagpatuloy nating palakpakan ang ating Panginoon. Sige, sambahin natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the name of Jesus. Glory to the name of Jesus. Hallelujah, come on, hallelujah. Hallelujah, alam ko makakasigaw ka kung alam mo na may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah, alam ko sa bawat isa sa atin sa buong linggo, hallelujah, hindi po nagkulang, hindi po nagpabaya ang ating pong Panginoon. Nandyan lagi ang Diyos na kumakatagpo sa ating pong mga pangangailangan. Hallelujah, purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen, and we are so privileged and blessed, mga kapatid, dahil 7 or 8, mga kapatid, from our local congregation has attended the recently concluded All Philippine Youth Conference. Ay, Asia pala. Akala ko All Philippine pala. Asia Pacific pala. Asia Pacific Youth Conference, mga kapatid. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. I know, mga kapatid, ang mga tinatawag na inawit natin is just a part, mga kapatid, ng mga nakaka-bless na awitin, mga kapatid, na kung saan nadama namin, naramdaman namin ang napaka-tinding pagkilos po ng Panginoon sa Asia Pacific Youth Conference. Amen. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pong Panginoon. Amen. At tunay nga na napakabuti ang Diyos. Amen. Praise God. Bagamat may kapaguran ang tinatawag na ating physical, sabi nga, the spirit indeed. Sabi nun, the flesh is weak. Okay. The flesh is weak, but the spirit indeed is willing. Amen. Mahina man ang ating katawan, dumarating tayo sa panghihina. Nadadapuan tayo ng tinatawag na mga karamdaman. Pero yung ating espiritu, hindi po siya nagpapapigil, hindi po siya nagpapahadlang. Amen. Dahil hangarin po nating tinatawag na laging nang maramdaman ang presensya ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. And mamaya ay meron tayong tinatawag na pagkain, and salamat for the Barnachea family. Amen. Hindi kayo kasi pumunta kahapon na dumalo ng tinatawag na dedication ni Feby. Kaya dinanala na lang nila dito kahapon yung pagkain. Kaya kakainin po natin yun mamaya. Kaya God bless Brother Ark and Sister Orpha for sharing their blessing, mga kapatid, na ating pagsalusaluhan. And hallelujah, gusto ko ring i-announce, mga kapatid, na ilang linggo na lang. Amen. We still have one Sunday to go, and the following Sunday, it's already our 19th church anniversary. Amen. So, napakabilis po yung panahon, mga kapatid. So, I'm reminding, mga kapatid, our pledges. Amen. I kindly settle that before our church anniversary, at sa mga hindi pa po nakapag-pledge, amen, ay pwede pa po kayong mag-pledge. Amen. Dahil we are naghahangad tayo na meron po tayong meron tayong tinatawag na
attendance na 150. Amen, for our church anniversary. Amen, kaya magkakaroon tayo ng pagpupulong mamaya with regards sa other matters na sasabihin sa atin ni Sister Lina sa ating pong church anniversary. Amen. Kung ano ang mga tinatawag na naging mga kasunduan namin doon, kaya nagpurso tayo mga kapatid sa Balay Fiesta. Amen. Kaya mamaya yung mga ibang ano. Okay, buksan natin ang ating pong mga banal na kasulatan mga kapatid. Amen. Praise God. Sana maunawaan nyo ang aking pong ituturo. Praise God. Sa 2 Timothy, mga kapatid, chapter 2, verse 1, babasa tayo ng mga ilang mga talata, mga kapatid. Sa salitang Tagalog, ang salita ng Diyos, version ng Biblia. Kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makapagtuturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ang kasiyahan ang kanyang opisyal. Ganon din naman dapat katulad ka ng manlalaro. Hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. At dapat katulad ka din ng isang masipag na magsasaka. Hindi ba't siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng bahagi sa ani? Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, mga kapatid. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita, kayo na po ay makakaupo, mga kapatid, sa oras na ito. At gusto kong dalhin ang salita ng Diyos sa umagang ito, amen, na mayroon pong pamagat na nagsasabing, we are at war. Amen. We are at war. O sa Tagalog, nasa pakikipagbaka tayo. O nasa digmaan tayo, mga kapatid. May mga ilan at iba't ibang aspeto, mga kapatid, kung paano po tayo pakitunguhan ng ating pong Panginoon. Amen. May mga iba't iba at sa mga talata, mga kapatid, na binasa po natin, may mga nasulat na dito, mga kapatid, na mga aspeto kung paano po nakikipag-ugnayan sa atin ang ating pong Panginoon. Amen. Nabanggit po diyan, mga kapatid, na iginagaya ang kanya pong pakikipag-ugnayan sa atin ng ating pong Panginoon, yung pagiging isang farmer. Amen. Pagiging isang tinatawag na magsasaka. Amen. Inihalin tulad din, mga kapatid, ng Panginoon ang kanyang pakikipag-ugnayan sa atin, kagaya ng isang tinatawag na manlalaro. Amen. At marami pang iba, mga kapatid, na iba't ibang aspeto na nasusulat sa banal na kasulatan kung paano po tayo tinatawag na pinakikitunguhan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Tayo rin, mga kapatid, ay tinaguriang pamilya ng Diyos. Shall we say, pamilya ng Diyos? We are family of God. Amen. And we are not related, mga kapatid, hallelujah, hindi man tayo magkapare-pareho ng tinatawag na apelyedo. Iba ang ating pong mga nanay, iba ang ating pong mga tatay. But we became a family of God. Naging pamilya tayo ng Diyos, and we became related for each other because of the blood of the Lord Jesus Christ. Naging magkakapatid tayo, amen, dahil sa dugo ng ating pong Panginoon.
Kaya nakukuha natin na ganitong magsama-sama mga kapatid dahil mayroon po tayong kakaibang pagmamahal sa ating pong Panginoon at mayroon din tayong kakaibang pagmamahal sa isa't isa. Amen. Naniniwala ba kayo diyan mga kapatid? Tinawag din ng Panginoon na tayo ang kanyang tinatawag na building. Tayo rin ang kanyang tinatawag na templo. Amen. Sinabi pa ng banal na kasulatan that we are also God's husbandry. Ang ibig sabihin, tayo po yung tinatamnan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sa bawat may pagtuturo, sa bawat may pagngangaral ng salita ng Diyos, may nangyayari pong paghahasik ng butil ng salita. Kaya naghahasik, nagtatanim po ang Panginoon ng butil ng mga salita sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Meron din tayong ganitong relasyon sa ating pong Panginoon. Tayo rin ay tinatawag na kanyang mga tupa. Amen. And Jesus is our chief shepherd. Siya po ang ating pinakadakilang pastor. Amen. I'm just only an under shepherd. Amen. Hindi ko kayo pag-aari. Pag-aari tayo lahat ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Shall we say amen? Tayo rin ay tinatawag na workmanship ng ating pong Panginoon. He called us as His workmanship. Amen. Tayo dilalang para kay Kristo Jesus ng ating pong Panginoon. So ang ibig sabihin, we are the product of His hands. Amen. Tayo po'y produkto, amen, ng gawa, ng kamay, ng ating pong Panginoon. Nakagaya ng isang tinatawag na mamamayok, amen, na tayo inilagay. We are just a clay in the potter's hand. Para tayong tinatawag na putik sa kamay ng mga mamamayok. We are His masterpiece. Tayo po yung obra maestra ng ating pong Panginoon. And we are created by a great artist, mga kapatid. Amen. You are fearfully and you are wonderfully made by God. Kaya nga kakaiba. Kaya wag mong sabihin, ang gwapo niya, ikaw ang pangit mo. Hindi, mga kapatid. Iba ang kagapuhan niya, iba rin ang kagapuhan mo. Iba ang kapugihan niya, iba rin ang kapugihan mo. Iba ang kagandahan niya, iba rin ang kagandahan mo. Wala pong pangit na nilikha ng Diyos. Kaya dito ang maganda, lahat maganda tayo dito. Lahat gwapo tayo dito. Amen. Walang tinatawag na sinasabi, pangit. Hindi ka pangit, sister. Hindi ka pangit, brother. Iba ang kagapuhan mo sa kagapuhan ko. Di ba? Di ba? Iba yung kagandahan mo. Iba yung tinatawag na kagandahan. Iba ang kagandahan ko, iba rin ang kagandahan mo. Dahil we are God's masterpiece. We are obra maestra. We are created. Amen. Parang ginawa tayo ng isang artist and we are created for His pleasure. Amen. Tayo nilikha ng Diyos para sa kaaliwan ng ating pong Panginoon. Kaya tandaan mo, yung mukha niyan, yung itsurang yan, mga kapatid. Hallelujah, naaaliw ang Diyos dyan, mga kapatid. Dahil ginawa niya. Hindi niya ginawa yan, mga kapatid, para ikaw ay kamuhian. Ginawa niya yan para ikaw ay kaaliwan, mga kapatid. Kaya nga tayo, mga kapatid, ay produkto ng tinatawag, hallelujah, ng paggawa ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Alam natin sa iba't ibang aspeto, amen, ng ating pong relasyon sa ating pong makalangit na Ama. Nararanasan din natin ang iba't ibang mukha ng mga karanasan na ginawa ng Diyos sa ating buhay at gagawin ng Diyos, amen, dahil sa atin na ginawa niya. Amen. Yes. Marami tayong naranasan na ginawa ng Diyos sa atin. Pero tandaan natin, yung mga ginawa ng Diyos, yung mga naging karanasan natin sa Diyos na ginawa niya sa ating buhay, hindi yan upang ating pong sarilinin,
kundi upang din ating ihayag na naging tayo'y ganito, na bago tayo mga kapatid, para sabihin dahil may Diyos na kumilos sa atin, may Diyos na gumawa ng milagro sa bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo pare-pareho ng karanasan. Hindi tayo pare-pareho ng tinatawag na patutuo. Amen. Kung paano nakipag-deal sa atin ang Diyos. Amen. Yes, sometimes He deal us, mga kapatid, that we are His sheep. Sometimes He is dealing with us as we are His servant. Tayo mga alipin ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya kapag ako'y nagsasalita, mga kapatid, I can say, mga kapatid, that you are a sheep of God. Ikaw ay tupa ng ating pong Panginoon. Pwede kong sabihin, ikaw ay templo ng Diyos. Huwag mong sayangin ang templong yan. I mean, wag mong dumihan yan. Kaya nakakapakinig tayo ng tinatawag na ganyang pangangaral. Dahil dyan nananahan ang ating Panginoon. Huwag mong dumihan yan. Amen. Tayo gawa ng kanyang mga kamay. Tayo kanyang obra maestra. Amen. Tayo yung kanyang lupain na tinatamnan ng mabubuting butil na magbubunga ng mabubuting bunga rin, mga kapatid. Amen. Pwede ko rin sabihin, you are God's vineyard. Amen. Tayo mga ubasan ng ating pong Panginoon. So, tingnan niyo, mapid. Ang dami, kamangha-mangha, ang iba't ibang aspeto na ang Diyos nakikipag-ugnayan sa atin para magkaroon lang tayo ng napakagandang relasyon sa Kanya. Amen. But I'm sorry, mapid, I'm not going, mga kapatid, to isa-isahin na himayin ang itong relasyon na ito, mga kapatid, sa umagang ito. Gusto ko lang mag-focus, mga kapatid, sa tinatawag na isang relasyon. Amen. And that is, we are a soldier of God. Amen. That's why the title of my message, mga kapatid, we are at war. Amen. Nasa pakikipagbaka tayo. Nasa digmaan tayo. Whether we like it or not, mga kapatid. Ang mundo na ginagalawan, mga kapatid, we are in a battlefield, mga kapatid. Nasa lugar tayo ng pakikipagbaka. Tandaan natin ang ating pong Panginoon, ang ating Ama, mga kapatid. He is a man of war. Do you know that, mga kapatid? Yes. Ang Diyos, mga kapatid, He is a man of war. According to Exodus chapter 15, verse 3, the Lord is a man of war. The Lord is His name. Amen. Sinabi yan mismo ng banal na kasulatan. At ang sabi din sa Hebrews chapter 2, verse 10, the Bible calls Jesus as the captain of our salvation. Siya'y kapitan, mga kapatid. Ito'y rangko, mga kapatid, sa lupon ng mga kasundaluhan, mga kapatid. He is the captain of our salvation. Perfect through suffering. Naging sakdal, mga kapatid, dahil sa tinatawag na mga sakripisyo. Naging sakdal dahil sa tinatawag na pagpapagal, mga kapatid. Palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon. So, we are at war. Kung babalikan natin ang history of the Bible, particularly the children of God or the children of Israel, sila po'y naging alipin, mga kapatid, in the place of Egypt for a period of 400 years. 400 long years. Tayo, naging alipin tayo ng mga Kastila ng ilang taon? 333 ba? 333 years ba? Tama. At least di ko pa nakakalimutan yung tinatawag na high school days ko. High school days ba yun o elementary? 333 years. O elementary nga, sabi ko nga. Di ko pa at least elementary pa yan. 74 years old na ako sa mga susunod na araw. Alam nyo ba yan? Matanda na ako, mga kapatid. Amen. Kaya sinisikap ko nang magsuot ng ganito. Para habang buhay ako, nakikita niyong nagsusuot ako ng ganito ngayon, mga kapatid. Kaya salamat sa nagbigay. Sana meron pa.
Praise God. So, anong ibig mong sabihin, Pastor, sa pagiging alipin ng mga Israelita? Amen. Alam nyo, they didn't know how to fight. Ang mga Israelita, hindi nila alam kung paano po makipagbaka. Wala sa kanila pong bukabularyo ang tinatawag na warfare. For a period of 400 years, sila ay mga servant. Sila ay mga slaves. Anong trabaho nila? Taga-tanim. Tandaan yun, taga-tanim lang sila, mga kapatid. Kung mayroon man silang alam gawin, mga kapatid, nandun lang sila sa bukid. Kung hindi nagtatanim for a period of 400 years, nag-aalaga sila ng mga hayop. Ng 400 years. Nang ibig sabihin, sa mga panahong yaan, mga kapatid, they didn't even know how to hold a sword. Hindi nila alam kung paano humawak ng tinatawag na espada. Pero tandaan natin, mga kapatid, sa kabila ng ganitong pagkaalipin, mga kapatid, 400 long years, mga kapatid, alam natin lahat ng mga anak ng Diyos, mga kapatid, in literal, they became the greatest army in the world, mga kapatid. Sila ay naging dakilang mga kasundaluan, mga kapatid, sa buong sandaigdigan, mga kapatid. Alam natin, maptid ang lugar kung nasaan ang mga anak ng Diyos. They are from Israel. Na kung titignan mo sa mapa, ang Israel ay napakaliit lamang. Mas malaki pa, mga kapatid, ang bansang Pilipinas. Kung titignan mo sa mapa, ang tinatawag na geographical or ang tinatawag na yung lawak, mga kapatid, napakaliit lang na bansa. Amen. It's not the biggest, mga kapatid, or even it's not the strongest nation in the world. No, mga kapatid, hindi po sila. But God is in their midst. Kasama nila ang ating pong Panginoon. Ang ibig sabihin, totoo ang ating pong Panginoon sa kanyang mga sinasabi. Na kapag sinabi niya, the battle is not yours, but it's mine. Gagawin yan ng ating pong Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya let me tell you something, mga kapatid. Whatever happens, kung ano man ang nangyayari ngayon, amen, sa bansang Israel, amen, mananatili ang iglesia ng ating pong Panginoon will stand with the people of God, mga kapatid. Tatayo at tatayo tayo, mga kapatid, sa bansang Israel dahil alam natin, ang panig natin ay ang ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Sa banal na kasulatan, Israel was God's army. But today, the church is God's army, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, you and I is the soldier of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Regardless of your age, my brothers and my sisters, mapabata ka man, mapamatanda ka man, hallelujah, mapabatagal ka man, mapabaguhan ka man, o maaring mapabisita ka man lang, mapid, I want to tell you, you are already engaged in a battle, mga kapatid, in a battle between the darkness and light, between good and evil, between righteous and unrighteous, mga kapatid. Nandiyan ang ating pong kalagayan, mga kapatid. Amen. That's why, habang tayo'y nasisiyaan, amen, habang tayo'y tinatawag, hallelujah, na nagkakaroon ng releasement sa iba't ibang aspeto ng ating relasyon sa ating pong Panginoon, kailangan nating maunawaan, kailangan natin malaman ang ating kailangan sa mga sandaling ito, that the church must come once again, become the army of God, mga kapatid. Ito yung panahon na kailangan tayong tatayo bilang mga kasundaluhan ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Kagaya sa pangyayari, mga kapatid, sa Book of Ezekiel, chapter 37.
Amen. Sa Book of Ezekiel, chapter 37, mababase natin dyan, the Valley of Dry Bones. Amen. Na ang Valley of Dry Bones na ito, mga kapatid, nung kinausap ng Panginoon itong si Ezekiel, ipinakita niya ang tinatawag na mga luma at mga tigang na buto na ito. Ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel, prophesy to the bones. Amen. Anong mayroon sa mga buto? Amen. Anong mayroon? Meron bang makikitang pag-asa sa mga buto? No, no, no. Wala nang makikitang pag-asa sa mga buto. Pero ang sabi ng Diyos kay Ezekiel, prophesy, magsalita ka, salitain mo ang lahat ng mga bagay na ito. And as Ezekiel prophesied to the dry bones, amen, biglang nagkaroon ng tinatawag na ingay. Amen, nag-uumpugan ang mga buto, maaring ang mga ulo, nag-uumpugan para hanapin ang tamang katawan, tamang kinalalagyan, ang mga buto sa kamay, ang mga buto sa paa, ang mga buto sa kanilang mga likuran. Bigla na lang tinatawag na naipon-ipon, mga kapatid, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng muscle, at nung tumayo ay tumindig ito bilang kasundaluan ng ating pong Panginoon. Ganyan ang ating kalagayan. We came from nothing. We are hopeless before. Wala na tayong kapag-apag-asa, wala tayong kagamit-gamit, but now we are being called by God to stand as an army of the living God. Amen. Amen. Yes. Paano naging army ang mga butong yon? Because of the Spirit of God. Naging army din tayo, naging sundalo din tayo ng ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo kapag ikaw ay nasangkapan ng kapangyarihan mula sa itaas. Yes, we have the power, mapid. We have the weapon, mga kapatid. It is the power of the Holy Ghost that resides and abides, hallelujah, sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Amen. Kaya kailangan nating maunawaan na tayo ay tupa ng ating pong Panginoon. Amen. Kapag sinabing tupa, meek. Amen. Hindi mek, iba yung mek. Meek, matid, mababait ang tupa ng Panginoon. Pero mga kapatid, sa kabila na pagiging tupa natin, kailangan din nating tinatawag na ma-develop ang ating pagiging sundalo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ang pangangaral pa nga, mga kapatid, sa APYC, there's a soldier even in a servant, mga kapatid. Mayroong sundalo, tandaan natin, ang sheep, mga kapatid, ang tagapag-alaga ng sheep, servant yan, mga kapatid. At hindi porket servant, wala kang magagawa. But there is a soldier in a servant, mga kapatid. May sundalo na nandito sa atin, mga kapatid. Remember, the captain of this army ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. He is the Lamb of God. He is also called the Lion of the tribe of Judah. When we hear the word lion, mga kapatid, yan ang pinakamabangis, yan ang pinakamatapang, aatungal pa lang, mga kapatid, hallelujah, tatakbo na ang lahat na gustong kumaaway sa Kanya. Tandaan natin, He is our captain. The Lord Jesus is our captain. Amen. Yes, as a sheep, there is a time, amen, that we are quietly obedient. Amen. Kasi ang tupa, mati, kapag sabihin mo to ang gawin niya, gagawin niya yan. Kaya nga sa tinatawag na biblical or sa Bible lunch, yung kahit kung ano ang ginagawa ng pastol, mga kapatid, gagayain niya ng kanyang tupa. Kaya kung tinatawag siguro kung pagulong-gulong, mga kapatid, yung pastol ng tagapag-alaga doon, gugulong-gulong din. And they quietly obedient. Hindi sila, mga kapatid, hindi sila. Nagre-reklamo. They are not complaining. They just obey, mga kapatid. They just faithfully follow the shepherd. Pero tanda natin, we are at war. Amen.
We are at war, nasa pakikipagbaka tayo. At hindi sapat, mga kapatid, na tayo ay sunod-sunuran na lang kung ano ang sistema at kung ano ang nangyayari ngayon sa mundo, mga kapatid, na gustong tinatawag na gawin ng kaaway. Remember, we are at war. Amen, na sa panahon na tayo nasa pakikipagbaka, we need to transform, kapatid, from sheep into a soldier, mga kapatid. Are you hearing me, church? Amen. Are you hearing me? Tandaan nyo, mga kapatid, it's not only my responsibility, mga kapatid, para kayo'y turuan, para maging mabuting tupa ng ating pong Panginoon. But I need to teach every one of you how to become a good soldier of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Hindi sapat, mga kapatid, na maturuan kayo, mga kapatid, hallelujah, to be a loving family. Hindi sapat. But we need also to become boldly equipped, mga kapatid, will train bilang mga kasundaluhan ng ating pong Panginoon para ang ating pong pagkatawag, para ang ating pong kalagayan ay maging banta rin tayo sa tinatawag na impyerno, maging banta rin tayo sa tinatawag na kaaway, mga kapatid. Amen. Kaya hindi lang ako nagtuturo, hindi ko lang ituturo sa inyo kung paano mag-alaga ng tupa. Amen. Gusto ko rin ituro, mga kapatid, sa inyo ang matrain na kagaya ng isang sundalo. Amen. Because we are an army of the living God. Kung mayroon bang isang napakagandang halimbawa sa ganitong kalagayan, mga kapatid, ay walang iba kung si David. Amen. He is a perfect example, mga kapatid. Amen. Ng isang alipin. O we can consider a sheep, isang tupa, that transformed into a soldier. He was just a young man. He was just a young boy. Amen. At alam niyo, ang tagapag-alaga ng tupa ay trabaho lang yan ng alipin. He was just a young boy. Amen. So ang ibig sabihin, para sa kanilang pamilya, siya po yung pinakaalipin. Tagapag-alaga ng tupa. At siyempre, amen, kung nag-aalaga ka ng tupa, amen, sigurado ka, magiging amoy tupa ka. Di ba? Subukan mong mag-alaga ng baboy. Sigurado, magiging amoy baboy ka. Sigurado kung mag-alaga ka ng kambing, magiging amoy kambing ka. Amen. So, David was just a young boy. Nag-aalaga ng tupa. Amoy tupa. Maaring isip din tupa. Amen. He was very tender, caring and loving, mga kapatid. But he was also a worshiper. Dahil habang nag-aalaga siya, mga kapatid, tumutugtog siya ng pluta. Amen. Tumutugtog siya, mga kapatid. Amen. Bata pa siya, worshiper na siya. Pero kahit worshiper din siya, warrior din siya, mga kapatid. Makita natin, mga kapatid, isang araw ng kanyang buhay. Amen, hallelujah. May hawak-hawak siya, mga kapatid, sa kanyang kamay ng isang tinatawag na sugatang anak ng tupa. Amen, na gustong lapain, mga kapatid, ng beast o ng tinatawag na leon or bear, matid, he was holding in his hands one day. Isang uso. Amen. Hinahawakan niya. Pero dumating ang araw, mga kapatid, that he is holding a giant's head in his hand. Bakit, mga kapatid? Because he transformed, mga kapatid, mula sa isang tupa, naging sundalo siya ng ating pong Panginoon. Pinutol niya ang ulo ng sundalo sa ulo ng higante sa pamamagitan, mga kapatid, ng sarili niyang espada. Tandaan natin, mga kapatid, napakagandang bagay na matuto tayong makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Yes, we are at war, mga kapatid. Amen. Hallelujah. I'm not speaking for a civil war, mga kapatid, but we are in a war, mga kapatid, hallelujah,
against the hostility, mga kapatid, of the forces of hell, mga kapatid. Tayo'y nakikipagbaka, amen, sa spiritual na mundo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Nasa panahon tayo that it's already clear, it's very evident enough, mga kapatid, na yung mga sinasabi ng banal na kasulatan noon that in the last days, perilous time shall come, na dito na tayo, napakapanganib na yung panahon, mga kapatid. Amen. Nandito tayo sa panahon, mga kapatid, na hindi natin sukat akalain na yung mga noon sinasabing abnormal, ngayon normal na, mga kapatid. Dahil nga sa tinatawag na yung salita kanina, yung sa paglipas ng panahon. Amen. Dahil sa paglipas ng panahon, amen, yung mga nabubuong tinatawag na aral na wala pong tinatawag na matibay-tibay na pundasyon, pwedeng mabago-bago yan. Isong arun tatakot, dahito'y tatati mapaspasamak. No datayo nga adan, tayo na mayroon ng edad, kung sasabihin mo kung paano tayo didisiplinaan noon, kung paano yung buhay natin noon, ang sumbat ng mga bata, noon sa inyo yan. Pero ngayon hindi na yan. Pero tignan nyo yung mga tao na ang kinalumulatan ay malapit pa rin sa pundasyon ng banal na kasulatan. Mas matino ang kanilang buhay kaysa yung buhay natin sa ngayon, mga kapatid. Bakit nasa panahon tayo ngayon, mga kapatid, na maraming na ituturo, amen, sa mga eskwelahan, na na-twist na, mga kapatid, yung dati, mga kapatid, na hindi sinasang-ayunan ngayon. Yan na yung dati, yung sinasabi ko nga, na noon abnormal yung ganyang pagkatao, ngayon normal na sa ngayon. That's how the world transformed. Amen, dahil paiba-iba. Kaya nga, nandito tayo, mapid, we are at war. Amen, hindi tayo tatahimik, sabi ng awit, mga kapatid. Hallelujah, kailangan nating isigaw kung ano ang nandyan sa banal na kasulatan. Kailangan natin tayuan, mga kapatid. Kailangan natin ipangalandakan kung ano ang mga bagay-bagay na ating tinanggap sa banal na kasulatan. Kaya nga, we are at war. Kaya bilang mga tupa ng ating pong Panginoon, kailangan natin matutong makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. We cannot afford na ang tupa para sa katayan lang. No, 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 mga kapatid. Ang tupa ay pwede rin gamitin, hallelujah, hubugin para makipagbaka ng tamang pakikipagbaka. Kasi when people saw us as a sheep, sasabihin nila sa atin, tahimik lang yan, hindi makikipaglaban yan. Weak lang kasi yan eh. Kasi sheep. Amen. Praise God. Pero mapit, hindi ito yung panahon. Hindi ito yung panahon na uupo lang tayo. Agkuy-kuy-yakoy tayo, diyan titugaw tayo. Hindi ito ang panahon, mga kapatid, na sasabihin natin that God is in control. No, 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 mga kapatid. Minsan nang gumawa ang Panginoon. Minsan nang nagpahayag sa laman. And He stripped, mga kapatid, the devil, mga kapatid, his authority. Tinalo ng Panginoon ang autoridad, mga kapatid, ng diablo. At ang autoridad ay ibinigay sa atin ngayon ng ating pong Panginoon, na sa atin ang kapangyarihan. Behold, I give you power. Sabi ng Panginoon, meron tayong kapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kaya huwag natin tinatawag na ipamukha
Oo, tupa tayo. Nang ibig sabihin defenseless. No, no, no. We are not defenseless. We are not powerless, mga kapatid. Pero mga kapatid, hallelujah, tayo ay magbanta sa ating kaaway. Tayo rin ang magbanta sa impyerno. Yes, sasabihin, I may be weak. Amen. Because I am a sheep, mga kapatid. Pero ibahin mo ang tupang ito. May kapangyarihan din ako. Dahil may kapangyarihan ang Espiritu Santo na nasa akin. Kaya kung may nag-underestimate sa atin, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, sabihin natin sa kanila, mayroon ka pang bagay na hindi nakikita sa akin, na kung ako'y magagalit, maaring lalabas yan. Ano yan? Parang Incredible Hulk lang. Di ba? Di ba? Sino dito nung panahon ng Incredible Hulk napapanood din nyo yan? Pasensya na, yan na kasi yung panahon noon na kinagigiliwan naming panoorin, Incredible Hulk na yan. Na si, anong pangalan ba yun? Si Bill Bixby, mga kapatid, di ba? Isa siyang ordinaryong tao lang. Si Bill Bixby, ordinaryong tao lang, mga kapatid. Na-overdose siya ng tinatawag na gamma rays. Na-overdose ng gamma rays ang kanyang katawan, na kapag nagalit siya, nag-transform siya, mga kapatid, into a monster. Napupunit ang kanyang katawan at nagiging green monster siya, mga kapatid. Kaya nga nung in-interview siya, mga kapatid, ni Mr. Mark G, sabi niya, "Don't make me angry." Wag mo akong galitin. Dahil kapag ako'y nagalit, maaring ayaw mo na sa akin. Amen. Because when I'm angry, I will transform into this big green-skinned monster with incredible power. Amen. Fearless and unstoppable. Hallelujah. Kaya nga, somebody, mga kapatid, hallelujah, kailangan nating sabihin sa kaaway na huwag tayong galitin. Dahil kapag tayo'y nagalit, mga kapatid, he better back off on us, mga kapatid. Dahil may kapangyarihan na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. We need to tramp upon the head of the enemy, mga kapatid. Amen. Palakpakan nga natin ang ating Diyos. But don't misinterpret me. Baka mamaya sinabi ni Pastor, pwede palang magalit Baka paglabas nyo dito, mga kapatid, kung ano-anong nang galit ang lumalabas sa inyong mga bibig. Magalit ka na sa asawa mo, remember pa rin yung Sunday school natin. Hindi po magkasalungat ang tinuro ni Sister Lina sa itinuturo ko ngayon. Yes, we can be indignant, mga kapatid, pwede tayong magalit, but it is unholy indignation. Amen. It is unholy anger, mga kapatid, dahil ang ating pong Panginoon, nagalit din siya minsan, but it is a holy indignation. It is a righteous indignation, mga kapatid. Nang ibig sabihin, mga kapatid, nagagalit tayo kapag nakikita natin ng ating mga kaaway o ang ating mga anak ay naiimpluwensyahan na sila ng kanilang mga kaklase, ng kanilang mga kaibigan. Yung dati hindi nila alam gawin, ginagawa na nila ngayon, mga kapatid. Sino hindi nagagalit? O baka may mga ilan sa inyo, mga kapatid, kapag nakita nila, napanood nila sa TV, ginagawa nila, pati ikaw, tumatawa ka na rin, mga kapatid. Amen. We need to stand and rise, mga kapatid. Hallelujah. Stand firm as a soldier kung kailangan mong sawayin habang mas maaga. Kung nakikita mo ngayon, mga kapatid, yung anak mo, lalaki, pero parang nagtukol-tukol ang tiima na. Ito na yung panahon that you need to stand as an army habang maaga pa. Amen. We cannot afford, mga kapatid, hallelujah. Amen. Naninanakaw, hallelujah, ang inyo pong mga anak ng kaaway, na-influensyahan sila ng mga sistema ng mundong ito, mga kapatid. Sino ang tatayo para sa kanila? Ikaw, mothers, kapatid, kung alam mo, pagdating ng anak mo sa eskwelahan, may sinasabi siya na ito'y labag sa salita ng Diyos. Anak, hindi porke tinuro sa eskwelahan, tama lahat. Ito ang tama.
Kanina nga mga kapatid, napapakinggan ko mga kapatid, si TJ, nagpre-pray siya. Ha? Nagpre-pray siya mga kapatid. In the name of the Father, and of the Son, and of... Mga kapatid, bata pa lang, ganyan ang tinuturo sa eskwelahan, walang nagtuturo doon, mapitidang in Jesus' name, in the name of the Father, and of, ngayon pa lang, mapitid, kapag sabihin mo na sa anak mo, anak, kapag nagsasalita na sila, in the name of the Father, and of the Son, unahan mo na sila, in Jesus' name, para matapos na lahat. Yeah. Totoo ba yung sinasabi ko? Totoo yan. Baka mamaya pag uwi ng anak ninyo, Mama, mag-black rosary tayo. Bibilang na rin kayo ng butil-butil. Hindi lahat, mga kapatid. I'm sorry, mga kapatid. Amen. But we need, mga kapatid, to stand as an army. Kailangan nating tayuan kung ano ang nasa salita ng Diyos. Amen. Hindi ka masaya na ang anak mo o ang asawa mo na-impluwensyahan siya ng droga o anumang iba't ibang uri ng bisyo sa mundong ito. Sino ang tatayo? Sino ang magsasalita laban sa kanila na hindi mabuting gawain ang mga bagay na yun? Sino ang magsasabi sa kanila na yung hindi normal, ginagawa ng normal, na hindi tayo matid na mayroong tinatayuan na salita ng ating pong Panginoon? Amen. Kaya nga it's not wrong to get angry. Amen. Dahil tandaan natin, anger is a powerful force. Amen. Just like Bill Bixby. Hallelujah. Anger is a powerful force when it is channeled in a right direction. Amen. When it is channeled in a right direction. Hindi naman nagalit ang Panginoon sa walang kabuluhan, di ba? Kaya di ba sa gospel, man, before mga kapatid na i-crucify siya, man, he came to Jerusalem and he overthrew those tables, those money changers he overthrew. He said this word, "My house is a house of prayer, but you have made it a den of thieves." Ang ating bahay ay bahay panalanginan, pero ginawa nyo ng mga kuta ng mga tulisan. Church, kumusta ang ating mga bahay? Anong ginagawa nila sa bahay ninyo? Hahayaan nyo, mga kapatid. Nasa loob ng bahay ninyo, you need to stand as a soldier. Kung alam nyo, mga kapatid, na hindi na magandang ginagawa ng bawat dumadalaw sa inyong mga bahay, you need to stand firm. Stand. You are a soldier. Hello, are you there with me? Nandan pa ba kayo, mapid? Yes, we are a sheep. Pero hindi lahat ng panahon magiging mabait tayo. Ilabas din natin, mga kapatid, yung pagiging sundalo natin. Yes, shall we say amen? We are also a worshiper. But at the same time, we can also be a warrior. Naunawaan ito ni David. Isa siyang tupa, pero sundalo din siya. Isa siyang worshiper, pero warrior din siya, mga kapatid. Amen. Kaya sinabi ni David, "The Lord is my shepherd." But he also recognized, mga kapatid, that he was a soldier. Diba in Psalms chapter 23, sinabi niya, "The Lord is my shepherd." But in Psalms chapter 44, verse 1, sinabi din niya, he said, "Blessed be the God," or "Blessed be the Lord, my strength, which teaches my hands to war." Sabi niya, siya rin ang nagturo sa aking kamay upang ako'y makikipagbaka. Kaya tingnan niyo si David, mga kapatid. Amen. Mayroong level ng kanya pong buhay. Amen.
na dati-rati mga kapatid, tandaan nyo, habang lumalago tayo sa ating pong Panginoon, mayroon pong level ang ating pong pakikipagbaka. Nung una, ang ginamit lang mga kapatid, hallelujah, ni David para patayin ang leon at patayin ang uso. He used only his bare hands. Pero pagdating mga kapatid kay Goliath, mayroon na siyang tinatawag na sling mga kapatid. Amen. Nag-level up ang kanyang kamay mga kapatid. Meron na siyang gamit na sling, pero ng kanyang pugutan mga kapatid, hallelujah, si Goliath, ginamit niya ang kanyang espada. And from that time, kapatid, remember ang ating pakikipagbaka habang tumatagal ka sa Panginoon. Hindi po pabalik darating ang araw, papunta ka sa tinatawag with your bare hands lang. No, no, no mga kapatid. Alam ng kaaway, lumalago ka. Alam ng kaaway, hallelujah, tumatanda ka. At habang tumatanda ka, alam din niya ang kanyang gagamitin mga kapatid. Pero kung babalik ka lang, slingshot lang mga kapatid, o kamay lang, walang mangyayari mabit. Kaya you need, hallelujah, to understand the weapon na mayroon ka mga kapatid. Salamat sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Sheep are gentle, kind, loving, obedient. That's the nature of a sheep. But remember this, that speak of a relationship to the shepherd. Amen. Yung pagiging tinatawag na gentle, loving, kind, obedient, ay yan yung relasyon na atin pong ginagamit in relationship to our shepherd. Pero kung impyerno ang pag-uusapan, amen, pero kung ang kasalanan ang pag-uusapan, hindi natin kailangan yung pagiging obedient kapag kasalanan. Amen. Sinabihan mo yung anak mo na mali ang ginagawa niya. Rinawan, ikaw pa ang sinigawan, ikaw na ang naging sunuran sa iyong anak. Hello? Kung alam mo mga kapatid na alam niya, oo, mabait kang ina, oo, mabait kang ama, pero kung alam mo mga kapatid na ikakapahamak na, ikakasir na, ilabas mo na rin mga kapatid ang pagiging sundalo mo na bilang tinawag ng ating pong Panginoon. Kaya ulitin ko mga kapatid, si David mabait, kind, mga kapatid, obedient, pero mga kapatid nung siya'y makipagbaka, hallelujah, sa tinatawag na kampon ng mga masasama sa leon, sa oso, sa higante, hindi na niya ginamit ang kanyang kabaitan. Ginamit din niya ang pagiging sundalo niya na siya'y hinubog ng ating pong Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, igis naman ang oras. Sa oras na mayroon tayo ngayon, huwag tayong maging ignorante. Amen. Huwag tayong maging ignorante, una sa lahat kung sino ka. Don't be ignorant of who you are. And don't also be ignorant. Amen. Kung ano ang mundo na ginagalawan mo. Dahil kung magiging ignorante tayo, mga kapatid, ignorance will kill you. Alam mo yung ignorance from the word ignore? Na kahit alam mong nang ikakapahamak mo, ini-ignore mo lang. Alam mo nang nagkakasala ka doon, ini-ignore mo lang. Sige lang, tuloy pa lang. Tuloy, gawin mo lang. You're just ignoring it. Remember, ignorance will kill you. Hindi naman siguro tayo kulang sa kaalaman sa mga bagay na yan. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? My people are destroyed for lack of knowledge. Kaya nga I'm speaking to you, my brothers and sisters, bilang mga kasundaluan ng ating pong Panginoon.
Hallelujah. Ako'y nakikipag-usap sa sundalo na sa inyo. Be courageous. Be bold. Kailangan mong isuot, mga kapatid, ang buong sandata, hallelujah, ng kasundaluan ng ating pong Panginoon. Yes, we cannot do it by ourselves. That's why we need to be connected every day, mga kapatid, sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Hallelujah, we need to stay up, mga kapatid. Kailangan tayong makipagtipon, kailangan tayong sumama sa mga grupo ng mga sundalo ng ating pong Panginoon. Tandaan mo, ang nagiging biktima, minsan ang nagiging casualty sa tinatawag na digmaan ay yung nandun sa huli, mga kapatid. Those that lag behind, ika nga, yung pahapay-hapay ba? Yung tinatawag na naglalakwat siya ba? Alam na niyang nasa digmaan na, pero wala pa rin, hindi pa rin siya tinatawag na serious sa kanyang kinalalagyan. Remember, mga kapatid, hallelujah, ang mga nagiging punterya ng kaaway ay yung tinatawag na humihiwalay, na kung paano ang tupa humihiwalay, mga kapatid, sa mga grupo ng maraming tupa. Yun ang tinatawag na nilalapa ng mga leon. Diba? Meron nga akong napapanood na ganyan eh. Diba? Na hindi porket tupa pala kapag inatake sila ng leon, ay basta-basta lang makakatake ang leon. Hindi pala basta aatake ang leon kapag alam niyang marami din ang tupa na nandyan. Hindi. Dahil alam niya mas marami, outnumber din siya. Mas marami. Pero kapag subukan mong humiwalay at nandun ka sa hulian, ikaw ang pupuntirya. Pero habang nandun ka sa grupo, hindi ka niya gagalawin. The church, hallelujah, we are at war. Amen. We need to be acquainted, mga kapatid, with our weapons. Kailangan natin matutunan gamitin, hallelujah, ang authority na nasa atin. Kailangan natin matutunang gamitin ang salita ng Diyos na nasa atin, mga kapatid. Huwag natin kalilimutan ang kahalagahan, ang kapangyarihan ng dugo ng ating pong Panginoon. The book of Revelation says, kapatid, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the power of their testimony. Kung mayroon man naging sandata nila, mga kapatid, na sila'y naging matagumpay because of the blood of Jesus, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya nga, matuto tayo, mga kapatid, na i-charge ang ating sarili kung alam natin na nanghihina na tayo. Kapag alam na natin na lulupaypay na tayo, we need to be aware. Kailangan ko nang mag-charge. Kailangan ko nang manalangin. Kailangan ko nang mapuspos ng banal na Espiritu Santo ng Panginoon. We are at war. The Bible says, we walk in the flesh. Hallelujah, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds and casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. The weapons of our warfare are not carnal, mga kapatid. Amen. Kaya nga nasa pagkikipagbaka tayo, alam natin kung paano tayo makipagbaka. Yes, we have the Lord. He is our shepherd. He leads us. He guides us, mga kapatid. We are His sheep. Yes, we are faithful. We are obediently yielding and following our shepherd. Ulitin ko, but when it comes to hell, but when it comes to sin, when it comes to the plan, when it comes to the plot, when it comes to the schemes of the enemy, we need to stand as a soldier, mga kapatid. Kailangan natin tumayo.
Kailangan natin tayuan ang salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Tandaan natin, minsan nang pumunta ang ating pong Panginoon, hindi na siya muling bababa pa, mga kapatid, para gawing matuwid ang lahat. Nasa atin na ang kapangyarihan. Ibinigay na sa atin ang kapangyarihan ng ating Panginoon na ituwid ang dapat ituwid. Mga baluktot na prinsipyo, itinuro na sa atin ang salita ng ating Panginoon. Yung mga maling nakagisnan natin, na ituro na rin sa atin kung paano natin bawiin at itama ang mga maling katuruan na yon. Hallelujah. Minsan nang pumunta rito sa lupang Panginoon, He will not do it again. Amen. He will not do it again. Nasa atin ang banal na Espiritu Santo ng ating pong Panginoon. Shall we stand, church? Hallelujah. Binigay na sa atin ang autoridad ng ating pong Panginoon. Ipinagkaloob na niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu Santo. And the good thing is, the Spirit of God is living in us. At itong pinanghahawakan natin na salita ng Diyos. Greater is He that is in me than he that is in the world. Naunawaan mo, kapatid, ang sabi niya, mas makapangyarihan yung nasa sa inyo kaysa siya na nasa sanlibutan ito. Sino ang tinutukoy niyang makapangyarihan na nasa sa atin? It is the Holy Ghost. It is the power of the Holy Ghost. Amen. Ang kapangyarihan ng kaaway ay subject siya, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya kapag ginamit natin yung kapangyarihan na ito and couple it with the Word of God, hindi na po makatatayo ang kaaway. Hindi po makakatagal ang kasamaan kapag ginagamit na natin ang salita ng ating pong Panginoon. Church. Hallelujah. Nasa atin ang authority over the devil. Hallelujah. Kung hindi natin gagampanan ang pagiging sundalo natin sa Panginoon, na hindi labanan ang kasamaang lumalaganap, yung sa mata ng ilan, mabuti na, pero yung sa mata ng Diyos, masama pa. Kung hindi tayo magkakaroon ng ganitong perception, na kagaya ng perception ng Diyos, eto, sasabihin ko sa inyo, harap-harapan. Harap-harapang ninanakawan ka ng kaaway. Harap-harapang dinudukit ng kaaway ang iyong mata. Habang nakikita mo na mali na ang ginagawa ng mga taong nakikita mo. Lalong-lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Yan ang katotohanan. If you're not going to use the authority. Kaya kapag sumaway tayo, anak, ito ang salita ng Diyos. Anak, itong salita ng Diyos sa bagay na yan. We cannot afford. You cannot afford fathers. You cannot afford parents that your children ay unti-unting ninanakaw ng kaaway ang kanilang buhay. Unti-unti silang pinapatay. Unti-unti nilang sinisira your family, your community, your barangay, your municipality.
and even our nation. Church, we are at war. At alam natin, ang pakikipagbakang ito ay mapapanalulan lang sa pagluhod. This battle will won if we kneel down and pray. Salamat sa atin pong Panginoon. Nung ako'y nasa mundo, I have a mother who prayed for me. Mayroon siyang kapatid na nanalangin sa akin, kapatid ng aking nanay. When I was lurking around the world, nagpapakasasa sa anumang bisyo, nung makita nila na pahiwalay ako sa landasin ng Panginoon, salamat, hindi sila naglikat na nanalangin sa akin. Salamat na hindi sila humintong nanalangin para sa akin. Salamat at nandyan sila patuloy na nananalangin para sa akin, para sa amin. Church, we are at war. We are at war. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, alam natin mga kapatid, sin is creeping. And we are at war right now. Alam mo kung magulang ka, kung may kasalanan na nakikita ka sa iyong anak, will you grab her hand, his hand, o asawa mo na kailangan mong makipagbaka, pumunta ka ngayon sa altar kasama ng anak mo, kasama ng asawa mo. And let's war. Let's war, mga kapatid. Makipagbaka tayo because your soul is precious in the sight of God. Pero kung ang nakikita mo kasalanan, nananalaytay na nakikita mo na sa iyong anak, sa iyong asawa, you cannot afford, and we cannot afford na ang kasalanan na iyon ay mananatili. Mapagmahal ang ating Panginoon, kailangan lang nating magpakumbaba. Come on. Hallelujah. 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 Pwede ninyong hilahin ang kamay ng iyong kaibigan at makipagbaka tayo sa pamamagitan ng pagbaba natin ng ating sarili sa Panginoon. Sa pag-express natin ng pag-ibig natin sa kanila, sa ating Panginoon, that we cannot afford them to go to hell. We are at war, and I will not be silent. I will plead to God, Lord, have mercy. Lord, heal me. Let your Holy Spirit cover me. Let your holiness cover me. Yes, Jesus. Yes, come on. Hallelujah. Hallelujah. You are doing it great. You are doing it great. Hallelujah. Hindi ka lang sumasama, but you have the authority. You have the authority. Sawayin mo ang mga bagay. Amen. Na ito ay hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Come on. Hallelujah. 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 Jesus, Jesus, Jesus. Oh God. Hallelujah, Jesus. Oh God. Come on, warriors. Come on, warriors.
prayers. You will not stop and you will not be silent. You will tell God, you will tell the devil na hindi sila pagmamayari, kundi pagmamayari tayo ng ating Panginoon. Tayo ay tagapagmana sa kaharian ng ating Diyos. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Karalabashatayarararabahaya. Pray for your husband. Pray for your children. Oh yes, Lord. Oh yes. Merong bagay na ikaw ay ginugulo, pero meron kang kapangyarihan, kapatid, na ang mga gumugulo sa'yo, gumagalaw sa isipan mo, na nagdidistract para maging maganda ang relasyon mo sa Panginoon. Rebuke it in the name of Jesus Christ. Oh yes! Hallelujah! Yes! 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 I love my daughter. I love my son. Do not give up on them. Hallelujah! Hallelujah! And our visitors, you are precious in the sight of the Lord. Lahat ng mga nakakapakinig ng salitang ito, mahal tayo ng ating Panginoon. Ginawa niya, yes, 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 may kapangyarihan ang pagpatong mo ng iyong kamay sa iyong asawa, sa iyong mga anak. That's it. Hallelujah! 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 And release the blessing. Release the protection. Release blessing upon them. Oh yes, it's not a show, but it is accordance to the Bible, in accordance to the word of the Lord, Jesus. Go to your daughter. Merong gusto na umagaw sa kanya. Go to your daughter. Go to your son. Merong gusto na magsila sa kanila. Merong tao na gustong sirain sila sa relasyon ng Panginoon. Mananahimik ka ba at hindi mo ipapatong ang iyong kamay sa kanila? Come on, nanay. Come on. Hallelujah! Yes. Yes. Come on, come on. Yes, 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 yes. Hallelujah. That's it. The prayer of a righteous availeth much. Ipatong mo ang iyong kamay sa iyong anak. Ipatong mo ang iyong kamay sa iyong asawa. Ipatong mo ang iyong kamay sa iyong kaibigan. And have the authority to use the name of Jesus. Have the authority to use the name of Jesus. Church, we are at war. Ah, Lord, yes, kaya na labo. Yes, kaya na yaralabas, yaralabahaya. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, oh God. Oh Lord, oh Lord God, oh Lord God, oh Lord God, yes, yes, the power of the Lord is here. Yes, use your authority, use His authority, yes, Ikarabashakaya, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Pinapalaya ka ng Diyos na gawin mo kung ano ang dapat sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Jesus!
Thank you, Lord. Thank you, Lord. May magagawa ang iyong panalangin. May magagawa ang pakikipagbaka mo. Hallelujah! Jesus. Jesus. Thank you, mothers. Thank you, fathers. Thank you, young people, na hindi mo ipinagkait ang iyong kamay, ang iyong tuhod sa pakikipagbaka. And right now, magkaisa tayo sa oras na ito. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, na maging sa mga bisita natin. Amen. Amen. We are the soldier of our Lord Jesus Christ.